Good morning po mga kahadot, welcome po sa aking channel. Kumusta po kayo? Sa araw na ito ay ang video kayo pakikita ay dito pa rin sa update ng ating project. Ang oras po natin ngayon ay alas 7:32 ng umaga at singkar na agad ang init at tara guys, ang video ito ay para sa'yo. Tingnan nyo. At guys, andito nga tayo sa ating job site. Ayan, kung makikita nyo, at naipakita ko na rin sa inyo kung paano namin ginawa ang nakarating kami dito sa aming kulom sa mga anchor bolt. Ayan, at ayan po ang aming mga anchor bolt. Ready na po ang area na ito at nakapag-backfill na rin po kami. At dito naman sa ibabaw na ito, ang susunod dyan, hanggang dyan sa itim na yan, kung makita nyo may makitim, yan po ang ating soft base. Bali 2 layer po, 50 cm po ang ginawang soft base dito. At ito na nga mga kahadot, tingnan nyo guys. At ito na nga yung ating dumating na yung ating structural steel member. Dumating na yung ibang parts ng ating mga bakal at magtatayo na tayo nito by ngayong linggong ito. At pag nakumpleto ang area na ito, first area, tayo po ay magtatayo na. At yan po ang mga bakal na dumating. Ayan na, itong part na ito, ito po ay raptor. Ayan, ito pa at ating mga raptor. Hindi naman kalakihan, maliliit din lamang ang bakal, pero sasabi ko nga may parting malaki dahil ito po ay may mezzanine. At ang thickness ng mezzanine nito ay bali 15 cm buhos po yan, 15 to 20 cm. Iba't iba ang thickness at marami na pong na-deliver. Ayan, itong parting ito yung ating mga brace bay area. Ayan ang tawag dito sa structural ito. Dito ang beam natin, ito mga strut beam natin yan. Ayan, at meron po tayong center raptor. Ayan ang center raptor natin, oh. Ayan, yan ang mga center raptor natin. At doon sa labas pa mga kahadot, tingnan ninyo, pakikita ko sa inyo ang area. At ito nga pala yung mga kulom nating ikakabit guys. Ayun, kung nakikita nyo na yun, ayun. Yan yung ating mga kulom, yung area na yan. Dyan nila ipinail kasi walang space hanggang doon. Yun ang ating mga kulom. Ayan, bali dalawang dugsong po yung kulom na yan mga kahardot. Tapos natin ito. Ayan. And guys, naisit na natin. At ngayon kung mapapansin niyo, wala tayong mga tao ngayon dahil nga iting project ay nag-expire ang permit, kaya walang gumagawa. Ayan, kaya nabitin ang ating buhos. At naipakita ko sa inyo guys itong ating mga structural members na dumating. Ngayon guys, tingnan nyo ang kulom. May mga bolt connection yan. Dyan po lalagay ang ating girder. Ang lalaki, oh. Yan, kaya malalaki ang butas nyan. 36 mm ang bolt nyan. Kasi sa mezzanine guys, part ng kulom ito, may splice kulom po tayo dyan. At makikita nyo yan pagka tinayo natin. Pakikita ko sa inyo ang paggagawa nito, ang pag-assemble at ang pagtatayo ng building na ito. So far hindi pa po kumpleto ang area na ito. Mula lamang ito sa grade 26 to 29, kalahati lang, bali 1/4, 1/3 pa lamang itong nadadala. Ayun guys, at ang structural work ay maalwan na mahirap dahil sa mga tao, pero ito naman ay puro buhat lagi, lifting lagi ito ng ating mga equipment. Ang ating mga tao siyempre bolt tightening lamang, nilamang magbo-bolting, higpitan at pagkakabit ng mga structural spare member. And guys, at ito ang parte ito, kulom din itong nasa harapan kong ito. Yan, kulom din po yan mga kahardot. Ganyan lang kalalaki.
Kaya napakaganda ng erection ito. Yun nga lang, medyo mataas ito dahil may splice column ito. Ang center column nito ay, ang ridge height ng building ay 20 meters po ang ridge nito. Ayan, at ang project ay malungkot pagka walang nagtatrabaho, nakatambay lahat. Mag-iisang linggo na kaming nakatambay ngayon dito, walang trabaho. Ayan, at makita nyo guys, ito yan ang mga number nya, detail number nya, mark number yan, yan lahat. At yan ang makikita mo sa drawing, yung mga mark number, parts number po ang tawag dyan. Yan, that is the parts number. Ayan, picture natin. May kanya-kanyang designation yan. So, iba't ibang number, pero pagka typical, isang number yan, pare-parehas. Ibig sabihin, parehas ang column. Ang mga pagbabago niyan sa, tandaan nyo, sa mga nag-ereksyon dito sa ganitong PEB type building, ang mga pagbabago niya na marking yung nasa breast bay area, end wall, pero yung intermediate structural parts niyan halos typical yan, maliban lamang kung may mga nag-connect siya, may mga connection siya doon sa parts na yon. Yun lang ang pagkakaiba ng mga marking na yan. Pero sa butas mo mabivisualize yung iba't ibang sukat ng butas. Ibig sabihin may mga connected members na nakakabit doon guys. Yan po ang isang technique dyan para ma-orient mo ang iyong drawing. Tingnan mo ang plano at makikita mo kung bakit may mga designated hole doon. Ibig sabihin, basta't may butas, may bolt dyan na ilalagay dyan at may ikakabit na parts. Yan po ang isang tip dito sa structural parts na ito, structural member. And guys, at ngayon may darating. At ito namang mga kahardot, ang mga C-purlins, ang roof purlins natin, ayan, C-purlin po yan. At may designation din po yan, may mga number yan kung saan ang location na dapat paglalagay. Iba't iba po ang haba niyan, depende sa span. At ito naman ang ating galvanized C-channel sa mga door opening yan, sa window opening ginagamit karamihan. Yan po ang isang parts nitong ating structural. At yun nga mga kahardot, hanggang dito muna ang aking pakita sa inyo sa aking video ito, ang structural materials, members at ang mga designation nito kung saan dapat at kung saan ilalagay. Ayan, ang parts, ang rafter, ang column at ang mga parlina ipakikita ko rin sa iyo. Nandun sa kabila ang parlina guys. At kung may mga katanungan kayo regarding erection, mag-comment down below lang po para may paliwanag ko rin yung side ko at para malaman nyo ang ibang mga tip at ang inyong mga katanungan ay mayroong karampatang kasagutan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood ng aking video ito, ang structural steel member. And guys, hanggang dito na lamang at bye bye.